Magandang araw mga bata, kumusta kayo? So sana kayo ay nasa maayos na kalagayan sa pagsisimula ng ating bagong aralin para sa ikalimang baitang, para sa araling panlipunan. At sisimulan natin ito sa pamamagitan ng pagbubuo ng pangkasaysayang pananaw. Kailangan malinaw sa atin kung ano ba yung kahulugan ng kasaysayan at ano-ano ba ang mga pananaw na nakapaloob dito. So ako si Teacher Aisa at samahan niyo ako sa ating pag-aaral sa Araling Panlipunan para sa unang linggo ng Quarter 1. Narito ang ating mga layunin para sa buong linggo. Narito yung mga kasanayan na dapat mong matamo pagkatapos nating mapag-aralan ng aralin sa loob ng isang linggo. Para sa unang araw, narito ang ating unang gawain. Siyempre, tayo ay magkakaroon ng isang balik-aral. Bilang panimula, kayong mga mag-aaral ay magbabahagi o magsasalaysay sa inyong klase ng makabuluhang nakaraang nangyari sa inyong buhay. So ano ba yung mga mahalagang pangyayari na nangyari sa buhay mo na dati, na sa tingin mo ay napakahalaga sa iyo? So magkukwento ka. So pwedeng magkaroon ng 1 minuto na pagsasalita bilang pagbabahagi. So 1 o 2 minuto bilang pagbabahagi. O pwede rin naman kayo ay humanap ng kapares at magkwentuhan ng mga 2 hanggang 3 minuto. Magpalitan kayo ng inyong mga karanasan na sa tingin ninyo ay mahalaga na maibahagi o sa tingin ninyo ay napakahalaga ng karanasan na iyon na nangyari sa inyong buhay at pakiramdam mo ay nais mo siyang ibahagi at kaya mong ibahagi. Okay, so ito yung mga maaari mong ibahagi sa iyong kamag-aral. So pinakamagandang nangyari sa kanilang buhay, masalimuot na pangyayari sa inyong buhay, mga hamon, challenges na inyong kinaharap sa buhay, at mga di malilimutang pangyayari sa buhay. Okay, so bibigyan kayo ng maaring 1, 2 o hanggang 3 minuto ng inyong guro para sa gawaing ito. So ito yung ating unang gawain. Narito naman ang ating ikalawang bahagi, o ikalawang gawain para sa unang araw. Magsalaysay para sa kasaysayan. So tayo ay mag-isip at magbabahagi. So mayroon tayong graphic organizer na makikita sa inyong screen at kayo ay magbabahagi ng inyong ideya kung ano ang inyong naiisip kapag nakita nyo ang salitang kasaysayan. Ano yung mga pumapasok sa inyong isipan kapag nakita nyo ang salitang kasaysayan. So una, pwedeng nakaraan. Hindi ba? Pangalawa, pwedeng mga naunang mga pangyayari. Pangatlo, history. So pwede yan kasi yun ang unang pumasok sa isip mo eh. Hindi naman lahat ng pumapasok sa utak natin ay Tagalog, hindi ba? Pwedeng English. Okay, so pwedeng history. Ano pa? Kapag sinabi natin kasaysayan, mahalagang pangyayari sa isang lugar o sa isang bansa. Okay, ano pa ang pwede nating maiugnay sa salitang kasaysayan? Pwedeng luma, Kasi kumbaga dati na eh. So, marami tayong mga salita. Siyempre, hindi natin lilimitahan. Walang mali na sagot sa bahaging ito sapagkat yun ang unang pumasok sa inyong isipan. So, sa inyong mga puro-puro. So, mamaya ating iuugnay kung talaga bang may mga kaugnayan ng mga salitang ito sa ating aralin, lalo na sa kahulugan ng kasaysayan. Okay, so gayon din para sa unang araw. So, dugtungan mo ito. Sa tingin ko, makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng kasaysayan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng. Okay, so ito yung statement o pahayag na iyong bubuuin. Okay, bubuuin. Nabubulol na. Okay, so sunod dyan, narito yung ilang larawan. Meron tayong 4 na larawan at kung inyong makikita yung mga larawan na ito, pamilyar ba ito sa inyo? At ano ba sa tingin ninyo
yung kaugnayan nito sa ating mga naunang gawain. Mayroon tayong 4 na larawan, maaari kang humanap ng kapareha at pag-usapan ninyo yung mga nakikita ninyong larawan. So una, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ikalawa, pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas. Pangatlong larawan, batang naapektuhan noong World War II. At yung pang-apat ay estado ng gobyerno ngayong 2024 o ngayon na ay 2025. Okay, so ito yung mga katanungan na dapat ninyong mapag-usapan, no? O dapat yung sagutin. Ano-anong napansin ninyo tungkol sa mga larawan? So, pamilyar ba kayo sa larawan na iyon? May pumasok ba sa isipan nyo nung makita nyo yung pagpapalaganap ng Kristyanismo? Sino ba yung nagpalaganap sa atin ng Kristyanismo? Okay, so yung mga Kastila. Sunod, yung pagwawagayway naman ng ating watawat. Okay, ano naman ang masasabi natin dito? So ito yung pagkamit ng ating bansa ng kalayaan mula sa mga mananakop. So ano pa? Yung mga naging biktima ng World War II. Naapektuhan ba tayong mga Pilipino dito? Naging kabahagi ba tayo? So meron ka bang kaalaman tungkol dito o parang medyo malabo pa sa'yo yung konsepto ng World War II? At yung sa kasalukuyang estado ng ating gobyerno ngayong 2025. Sa edad mo ba na nasa ikalimang baitang ka, ay may nasasabi ka na ba o napapansin sa uri ng gobyerno na mayroon tayo ngayon? Okay, so mahalaga na maibigay natin yung ating mga pananaw tungkol dito. So bakit ba mahalaga ang mga pangyayari dito? Okay? Sapagkat ito ay may kinalaman sa ating kasalukuyan. So tatandaan natin yung kasaysayan natin. May koneksyon yan sa ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. At ano-ano ba yung nagbago? May nagbago ba? Sa tingin nyo, may nagbago ba o wala? Okay? At ano ba yung nagpapatuloy? So halimbawa yung pagpapalaganap ng Kristyanismo 300 or sabihin natin hundreds of years ago ay patuloy pa rin, hindi ba? Patuloy tayong mga Pilipino bilang mga marami sa populasyon natin ay mga Kristiyano. At pangalawa, sa pagwawagayway ng watawat, sa tingin nyo ba hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa yung ating kalayaan? So medyo malawak na usapin iyon. Diba? Sunod, yung biktima ng mga World War II. So may epekto pa ba sa atin ngayon yan? At kung hindi man sa atin, pansinin natin yung nangyayari sa labas ng bansa. May nangyayari pa bang gera sa labas ng ating bansa? Okay. At yung gobyerno natin ngayon, di ba? Kung tayo ay may dati ng kaalaman sa klase ng gobyerno na sinimulan dati, ano kaya ang pagkakaiba nito sa ngayon? At ano-ano kaya ang mga sanhi at epekto ng mga pagbabagong ito sa atin? Okay, so para sa ika-4 na gawain, actually sa buong linggo, napakaraming mga gawain na nakapaloob dito sa ating aralin. Siguro, bahala na yung ating guro kung ano-ano sa tingin nila ang mag-fit sa kanilang klase. Pero para sa buong linggo na ito ng Araling Panlipunan, ay siksik, liglig at umaapaw ang mga gawain. So bahala na ang teacher ninyo kung ano sa tingin niya ang maaari niyang ipagawa sa inyo. O kung kayang-kaya niyang ipagawa sa inyo ito lahat. Para naman sa gawain 4, so bubuin nyo lang yung salita na tinutukoy dito, yung konsepto na tinutukoy dito sa mga pahayag. So halimbawa, ito ay ang pag-aaral sa mga importanteng pangyari sa buhay ng tao, sa bansa at sa buong mundo. So syempre, ito yung tinatawag nating kasaysayan na higit pa nating palalalimin maya-maya. Pangalawa, ito ay kinakailangang kasanayan sa pag-aaral ng kasaysayan na pag-iimbestiga. Yun ang salita, pag-iimbestiga ng mga pangyayari. So, pagsisiyasat. Number 3, o bilang 3, ito ay isa sa kaugnay na disiplina ng kasaysayan na tumutukoy sa pisikal na katangian sa isang lugar. So, ito yung tinatawag nating geografiya. So, kung natatandaan ninyo, nung kayo ay nasa ika-4 na baitang, halos dito umiikot, no, yung aralin natin. Marami sa mga aralin natin sa ika-4 na baitang ay
patungkol sa heograpiya ng Pilipinas. At bilang 4, ito ay nagmula sa salitang Griego, nang ibig sabihin ay impormasyon mula sa pagsasaliksik. At ito ay tinatawag nating historia. Sa kabila ng mga pagbabagong nagaganap sa modernong mundo, nananatiling mahalaga pa rin ang pag-aaral ng kasaysayan upang mapalawak at mapalalim ang kritikal na pag-iisip ng bawat individual. Okay, so sinasanay nito yung isip natin, hinahasa nito yung ating isip para tayo ay mag-isip ng kritikal. Pag sinabi natin kritikal, yung marami kang tanong sa iyong isip na kailangan mo rin ng mga matatalinong sagot. Hindi ba? Nag-iisip ka, bakit ganito yan? Bakit nung ganito ang mga naupo sa gobyerno, ito na yung estado natin. So may mga dapat ganun kayong pag-iisip. Huwag tayo ring basta na lang makontento, hindi ba, sa kung anong meron tayo na uri ng gobyerno, no? Lalo na kapag nakita natin na medyo taliwas, no, sa dapat na tinatamasa nating mga Pilipino yung nangyayari sa ating bansa. So, kailangan maging critical tayo sa mga bagay-bagay, lalo na kapag may kinalaman na sa ating gobyerno na dapat tayong mga mamamayan, lalo na kayong mga kabataan, ang kumbaga kayo dapat yung isinasaalang-alang, yung kapakanan ninyo dapat ang isinasaalang-alang ng ating gobyerno at hindi ang kanilang pangsariling kapakanan. Okay? So dahil dito, nagsisilbing panimulang paksa ang pagpapakilala sa disiplina ng kasaysayan. Nakatuon ang araling ito sa pagpapaliwanag ng mga konseptong pangkasaysayan, batayan ng kasaysayan, mga pamamaraan at pananaw pangkasaysayan at halaga at suliranin sa pag-aaral ng kasaysayan. Okay. So para sa ikalawang araw, meron kaulit na pahayag na dudugtungan. So sa pagtalakay natin ng aralin, aking napagtanto na nakatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng kasaysayan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng sa anong mga palagay ninyo nakakatulong sa inyo, no, yung pag-aaral ng konsepto ng kasaysayan. Okay, so ipagpatuloy natin. So, saan nga ba nagmula ang salitang kasaysayan? Ang salitang kasaysayan ay ang salinwika ng salitang Ingles na history. Ang salitang history naman ay nagmula sa salitang Griego na historia, na nangangahulugang pagtatanong, investigasyon, pag-uusisa at pagsasaliksik sa mga nakalipas na pangyayari. Isa itong pagtatanong hinggil sa nakaraan upang maunawaan natin ang kasalukuyan at makapaghanda para sa hinaharap. Di ba sabi natin, ang kasaysayan ay laging may kaugnayan sa ating kasalukuyan na maaring makaapekto sa ating hinaharap. Kaya marami silang tanong, ano ba yung nangyari dati? Bakit ba tayo ngayon ganito? Di ba? Okay, bakit yung ibang bansa ganito? Masyado silang advance. Bakit tayo hindi? Ano ba yung nangyari sa atin dati at bakit ganito ang klase ng lipunan na mayroon tayo? Okay, at may posibilidad na sa kasalukuyan, kapag tiningnan natin ang kasaysayan, may posibilidad na mabago natin ang ating hinaharap. Hindi ba? Kung ayaw natin yung nangyayari sa atin sa kasalukuyan, maaari natin itong mabago sa hinaharap. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabalik natin, pagbabalik tanaw, kung ano ba ang mga nangyari noong nakaraan. Okay. Ayon naman sa historiador na si Dr. Zu Salazar, ang kasaysayan ay nagmula sa mga salitang saysay at salaysay. Ang saysay ay tumutukoy sa katuturan, kabuluhan at kahulugan, habang ang salaysay naman ay ang sining ng pagkukwento. Ayon pa sa kanya, ang kasaysayan ay salaysay hinggil sa nakaraan na may saysay para sa sariling lipunan at kultura. Napakaganda, no? Ulitin natin, ang kasaysayan ay salaysay, kwento tungkol sa nakaraan na may saysay, may kabuluhan para sa sariling lipunan at kultura. Okay, napakaganda ng pagpapakahulugan ni Dr. Zu Salazar sa salitang kasaysayan. Ang kasaysayan ay isang makabuluhang salaysay tungkol sa nakaraan, sapagkat ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay,
binibigyan din ito ang elemento ng pagiging makabuluhan. Kung tatanungin naman natin kung ano dapat ang makabuluhan, ang kasaysayan, kinakailangan nating tandaan na ang pagsasalaysay ay laging para sa isang tiyak na grupo. Sa kontekstong Pilipino, sa grupo nating mga Pilipino, ito ay ang sangkap-Pilipinuhan. Dagdag pa, ang kasaysayan ay pagsasalaysay tungkol sa sarili natin o tungkol sa ating ugnayan sa ibang kabihasnan. So halimbawa, paano ba tayo nakipag-ugnayan sa mga dayuhan dati na nakipagkalakalan sa atin bago pa dumating ang mga Kastila? Okay, so yun yung mga halimbawa natin. So dagdag pa, ang kasaysayan ay pagsasalaysay tungkol sa sarili natin o tungkol sa ugnayan sa ibang kabihasnan. Sa ganitong pagpapakahulugan, maaring paksa ng kasaysayan ang sariling barangay, lalawigan o bansa. Sabi nga nila, paano mo kailangan bago ka lumabas, no? At bago ka tumuklas ng ibang kultura, ay dapat pag-aralan muna natin kung ano yung sariling atin. Sino ba tayo bilang mga Pilipino? Ano ba yung nakaraan natin? At bakit ganito tayo ngayon? At ano kaya ang posibleng mangyari sa atin sa hinaharap? Okay? So bago mo pa kilalanin yung mga Amerikano, yung mga Koreano, yung mga Hapon, kailangan tingnan muna natin tayo bilang mga Pilipino. Sino ba talaga tayo ayon sa kasaysayan? Kaya naman, pag sinabi nating araling panlipunan, wala tayong ibang pinag-aaralan dito kung hindi yung ating kultura, ang ating bansa, yung ating lipunan, at lahat ng may kinalaman sa ating pagka-Pilipino. Okay, sunod, ang kasaysayan ay isa sa mga pangunahing disiplina ng agham panlipunan kung saan pinag-aaralan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ng tao, mga bansa at daigdig noong mga nakalipas na panahon. Bukod dito, ang kasaysayan ay kronolohikong tala, ibig sabihin sunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari na may kasamang mga paliwanag tungkol sa mga dahilan nito. Ang kasaysayan ay hindi rin lamang isang simpleng talaan ng mga pangyayari sa nakaraan o listahan ng mga bayani at makasaysayang bayan. Kolektibo itong salaysay ng mga pagsisikap at pakikibaka ng isang lahi o pangkat ng mga lahi upang matamo ang hinahangad na lipunan. So, ibig sabihin, kapag may nais tayong mangyari sa ating bansa, kagaya ng ginawa ng ating mga bayani noong panahon ng Kastila o mga panahon ng mga nananakop, gumawa talaga sila ng paraan. Di ba? Kolektibo, sama-sama, no? Ibig sabihin yung kasaysay, koleksyon ng mga pagsisikap ng ating mga bayani na makibaka para sa lahing Pilipino para matamo nila ang kasaysayan. Matamo ang kalayaan. So tayo ngayon bilang mga Pilipino, bilang kabataan, ano ba yung inyong kayang gawin? Ano ba yung kolektibong pagkilos ang dapat nating gawin para naman matamo natin yung isang maayos na gobyerno para sa ating bayan, no? Hindi wala nga nananakop sa atin ngayon. Wala na tayo sa panahon ng pananakop. Pero yung nais kong iparating sa inyo, yung klase ng gobyerno ba natin ngayon ang nais ninyo? Ano ba yung mga pagsisikap at pakikibaka na dapat ninyong gawin para matamo natin? O hindi naman ninyo gawin, natin gawin. Ano yung kolektibong mga gawain, kolektibong pakikibaka, hindi naman yung pakikipagpatayan eh. Hindi yun yung tinutukoy natin sa panahon ngayon. Ano yung dapat nating gawin para matamo natin yung nararapat, wasto, at yung tamang gobyerno para sa atin. Yung para talaga sa mga Pilipino. Yung magtataguyod ng karapatan at yung magtataguyod para sa kabataang Pilipino, para sa mamamayang Pilipino. Yung iisipin talaga ay ang kapakanan ng mga Pilipino at hindi yung kanilang pangsariling kapakanan. Okay, so yun yung isa sa mga pagpapakahulugan dito.
Gayon din, kagaya ng inilahad ni Dr. Jose Rizal nang di lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan, ay siyang malaking patunay ng kahalagahan ng pinagmulan at nakalipas na pangyayari sa buhay. Ano man ang katayuan o kalagayan sa kasalukuyan ay huwag kalilimutan na bunga ito ng ginawang desisyon at aksyon sa nakalipas. Ibig sabihin, lahat ng ating natatamo ngayon ay bunga ng nakaraan. Ibig sabihin, kung anong klaseng lipunan mayroon tayo, ay bunga ng ating ginawa noong nakaraan. Kaya diba, ipapasok ko na lang, napakahalaga ng eleksyon sa ating bansa sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan ng mga magiging anak ninyo, magiging apo ninyo, at kinabukasan ninyo mismo. Hindi ba? Hindi ito pwede nating gawing laro. Kaya kung ano yung klase ng lipunan mayroon tayo ngayon, ito ay bunga ng ating desisyon noong nakaraan. Kaya maging matalino tayo, lalo na kapag kayo ay bibigyan na ng pagkakataon sa susunod na mga panahon na bumoto. Okay? So, yan. Ano man ang tulad ng paghakbang sa unang baitang ng hagdanan, hindi mararating ang itaas kung hindi dadaanan ang mga naunang baitang. Okay, tandaan natin yan. Walang shortcut. Pero yung iba, gano'n ang ginagawa. So, anong nangyayari kapag nandaraya? So, hindi maganda ang kinakalabasan. Dagdag pa dito, mahalagang pag-aralan o balikan ang nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyang panahon at mapaghandaan ang hamon ng hinaharap. So, heto tayo ngayon. Gusto pa ba natin ang ganitong uri ng lipunan sa susunod? So, kailangan ninyo mag-isip. Okay? So, kailangan nyo mag-aral. Kailangan nyo magsikap. Kailangan nyo maging matalino para hindi tayo maloko sa mga susunod na panahon. Okay. Sunod, ang mga sumusunod na ilan sa mga kahalagahan ng kasaysayan sa ating buhay. So, ano-ano daw ba yung kahalagahan ng kasaysayan sa buhay natin? Una, karagdagang kaalaman. So, natututunan at naunawaan natin ang dahilang naiambag ng iba't ibang pangkat ng tao sa daigdig. Nagsusuri sa nakalipas na karanasan. Sinisiyasat ng kasaysayan ng mga sanhi at bunga ng bawat pangyayari, kung ano, bakit at paano ito naganap at ano ang epekto nito. Okay. So, yung mga pag-uugali daw natin ngayon ay nag-ugat kung ano yung itinuro sa atin na ipamana sa atin ng mga mananakop natin noong mga sinaunang panahon. So, yun ang mga nakaapekto sa ating pag-uugali sa ngayon. Okay? So, halimbawa, bakit tayo ay mga mapagmahal sa pamilya? Ito ay bunga ng itinuro sa atin dati. Diba? Nung ito yung ikinintal sa utak natin ng mga Kastila, lalo na nung pinalaganap nila yung Kristyanismo. Okay? At yung mga values na in-instill nila sa atin. So, yun yung mga sabi nila, lahat may dahilan. Lahat may sanhi. No? Kumbaga, may sani at bunga. So, lagi may dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay sa ating paligid. Nagsisilbing daan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan. Ang mga pangyayaring naranasan ng mga tao sa isang pamunuan na nagdulot sa kanila ng pasakit at hirap ay nagiging gabay upang di na muling danasin ang ganoong karanasan. Sila ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong upang baguhin ang sistema ng pamunuan, patakaran at batas na umiiral. Okay, so nagsisilbing daan daw ito para magkaisa at magtulungan ng mamamayan, lalo na kung sila ay nakaranas ng matinding pasakit at paghihirap. So ayaw na nila ng ganoon, gumagawa sila ng paraan, nagtutulong-tulong para baguhin ang sistema ng pamunuan, patakaran at batas na umiiral. At sa huli, lumili ng ito ng iba't ibang kasanayan. Ang kasaysayan ay lumili ng mga kasanayang umuunawa at magbigay kahulugan sa pagbasa ng teksto tulad ng lathalain, dokumento, sanaysay at iba pang babasahin. Sunod na ipapahayag nito ang maaring mangyari sa hinaharap o darating na panahon, katulad ng
Okay, ang kasaysayan ay naghahayag ng espekulasyon o maaring maganap sa susunod na henerasyon. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang mga pangyayari sa kasaysayan ay lubhang komplikado at kani-kanyang natatanging katangian, kaya hindi posible na masabi ang eksaktong sunod na pangyayari o susunod na pangyayari. Walang nakakapredict, no? Ito ay dahil sa kaisipan ng tao na siyang gumagawa ng kasaysayan ay nakatago sa atin, kaya't mahirap malaman ang anumang planong mayroon siya. Okay, so habang tinatalakay ang mga konsepto sa elemento ng pagkabansa, so ang guro ay maaaring proseso ang pag-unawa o ito yung mga katanungan. Ano-anong maaaring gawin para mas mahikayat pa ang mga mag-aaral na pag-aralang mabuti ang kasaysayan? Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan sa mga mag-aaral at mamamayang Pilipinas? Paliwanag mo ang iyong sagot. Okay. So, dahil dyan, narito yung gawain 5. So, sa bahaging ito, ang mga mag-aaral, kayo ay magbabahagi ng mga kahulugan o konseptong maaring iugnay sa mga kasaysayan sa pamamagitan ng talaang ito. So, pupunuan nyo lang yung graphic organizer na yan. Okay, sunod, batayang pangkasaysayan at kanilang ugnayan. Ang pag-aaral ng kasaysayan, gaya rin ng iba pang mga asignatura, ay may koneksyon. Ang mga konsepto at mga aralin dito ay kakikitaan rin ng epekto at relatibo sa ibang asignatura o disiplina. So magkaka-connect, no? Maaring ang kasaysayan ay may koneksyon sa siyensya. Ang kasaysayan ay may koneksyon sa wika. Hindi ba? Ang mga konsepto at mga aralin ay, yun nga, kakikitaan ng epekto at relatibo sa iba pang asignatura o disiplina. Ang mga makikita sa ibaba ay ilan lamang sa mga disiplinang panlipunan na may kaugnayan sa kasaysayan. So, narito yung mga asignatura o disiplina na may kaugnayan sa kasaysayan. So, anthropolohiya or anthropology, pag-aaral ng pinagmulan at ang kaasalan ng tao at ang pagunlad at pagkakaiba-iba ng mga lipunan, kultura, kaugalian at pang-araw-araw na gawain ng tao. Ibig sabihin nito yung pag-aaral sa pinagmulan at kultura ng iba't ibang tao sa iba't ibang lipunan. Psikolohiya o psychology, pag-aaral ng pag-iisip ng tao. Ito ang nagbibigay kahulugan sa pagbubuo sa personalidad tulad ng ugali at mga gawin ng tao. So, yung psychology ang nagpapaliwanag bakit ganito yung ating ugali. No, ano yung mga salik na nakaapekto, bakit ganito ang personalidad, halimbawa ng mga taong ito sa isang lipunan. So, pwedeng isang tao, pwedeng grupo ng tao, o halimbawa, pwedeng isang bansa. Teolohiya o theology, ito naman yung makatwirang pag-aaral tungkol sa Diyos o mga Diyos o mas pangkalahatang bagay tungkol sa relihiyon o espiritualidad. So, ito yung kalamitang pinag-aaralan ng ating mga pari o yung mga namumuno sa atin sa simbahan. Filosofiya o philosophy, ito ang pag-aaral ng disiplinang kinapapalooban ng lohika, logic, etika, ethics, no? Estetika or aesthetics, metaphysica, metaphysics at epistemology. Ito ay ang pagsusuri sa mga paniniwala ng tao tungkol sa katotohanan, katarungan, hustisya at iba pang may kaugnayan sa pagkamit ng katarungan. Economics. Ito ay ang pagsusuri kung paano ginagamit ng lipunan ang taglay nitong limitadong yaman. May mga may kinalaman sa resources, sa mga resources ng isang bansa. Yung paglago ng ekonomiya, pagbagsak ng ekonomiya, yan. Upang matustusan ang pangangailangan at kagustuhan ng mamamayan. Agham political science. Ito ang pag-aaral ng mga teorya, paraan at sistema ng pamamalakad ng mga pamahalaan. Dito sinusuri ang disiplinang pagpapatakbo ng isang burokrasya at ang pagkilos at pagpapatakbo ng isang pamahalaan. Narito ang kaugnay na gawain para sa araw na ito.
magtungo na tayo sa ikatlong araw. Okay. So, para sa ikatlong araw, narito yung pahayag na dapat mong dugtungan. Sa ikatlong araw naman ay pag-uusapan at pag-aaralan natin ang pamamaraan at pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, pagtatanong. Pangalawa, paghahanap at pagsusuri ng datos o yung impormasyon. At panghuli, ang pagbibigay ng konklusyon. Upang mas maging makabuluhan ang pag-aaral ng kasaysayan, lalong-lalo na sa paghahanap at pagsusuri ng mga datos, kinakailangan matukoy ang mga pinagkukuhanan ng mga ito. Ito ay may dalawang uri. May tinatawag tayong primaryang sanggunian at sekundaryang sanggunian. Okay? So, una, ano ba yung primaryang sanggunian? Ito ay ang sanggunian na impormasyon ay galing sa mismong taong nakasaksi ng pangyayari, first-hand information. Maaaring isang bagay, pangyayari o tao na pangunahin o mismong pinanggalingan ng impormasyon. Ito ay ganap o nasaksihan sa mismong oras kung saan naganap ang pangyayari. So, pwedeng witness, di ba? Yung saksi. So, kasama na dito yung manuskripto, personal na liham, nobela, tula, maikling kwento at autobiography. So, ito yung mga halimbawa ng mga primarya, primary references natin. So, pangunahing o primaryang sanggunian. Okay. So, narito yung mga anyo at iba pang halimbawa ng primaryang sanggunian. Kasama dito yung mga nakasulat. So, halimbawa, dyaryo, pasalita, halimbawa, tape o video ng tape ng talumpati, recorded. Kasi wala na tayong tape ngayon, no? So, recorded na speech o talumpati. Visual. So, kasama sa visual ay yung mga litrato. Audiovisual, mga pelikula, mga dokumentaryo. Digital, so kasama ang email, yung mga dyaryo natin online, mga vlog, at mga sulat sa Facebook. Kombinasyon ng mga ito. So, talaang may larawan. So, pwedeng interview at transcript online o video ng talumpati. So, narito din yung mga primaryang sanggunian natin sa kasaysayan. So, syempre, ulat-ukol sa kalakalan, mga statistics, data ng ekonomiya, census, bilang ng populasyon. So, batas o proklamasyon, mga patakaran na tuntunin ng paaralan, mapa, dito natin makikita yung lokasyon ng mga lugar, dyaryo, yung mga nagaganap sa araw-araw, at dokumentaryo, yung recorded o yung ginagawa nilang parang research, no, sa pamumuhay ng tao at ugnayan sa lipunan. Ang primaryang sanggunian ay katibayan na may nangyari. Kung wala ito, hindi natin matitiyak na may mga naganap. Saan, kailan, at kailan ito naganap. Kung ano ang nangyari at kung sino ang naroon. Kung gayon, ang pag-aaral ng kasaysayan, gamit ang primaryang sanggunian ay nagdudulot ng sariwa, bago, naiibang pagkakaunawa ng nakaraan na hindi kadalasang nakukuha sa textbook at iba pang mga aklat. Okay, so ibig sabihin yung primaryang sanggunian, ito yung patunay na may naganap talaga. Diba? Yung caught in the act. Yung na-video, na-record natin. Ito yung patunay na may nangyari talaga. Sekundaryang sanggunian ay uri ng sanggunian na impormasyon ay nakuha mula sa ibang tao. Kuha mo sa Marites. Okay. O nagawa matapos maganap ang isang bagay o pangyayari. Ito ang tawag sa impormasyong galing sa iba na nalaman na lang natin dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. Kwento. Ganon. Ang ganitong uri ng impormasyon ay maaari may kasama ng interpretasyon. No? Kumbaga may sarili na siyang interpretasyon, may sarili na siyang version ng pangyayari. Meron na siyang comment, may komentaryo na siya, may sarili na siyang pananaw tungkol doon at pagsusuri. So halimbawa natin dito, mga balita o komentaryo sa pahayagan o artikulo, mga sangguniang aklat, encyclopedia, internet, pelikula at panunuri or analysis. Okay, so dito naman yung pananaw sa kasaysayan. So may iba't ibang pananaw, pagtingin, no, sa kasaysayan. Kinakailangang magkaroon ng patnubay. Sa pananaw sa kasaysayan, kinakailangan magkaroon ng patnubay ang mga mamamayan sa kung kaninong pananaw ang pagtingin
sa mga nangyari sa kasaysayan. So, ang mga sumusunod ay mga katangian ng pagtanaw sa kasaysayan. So, mayroon tayong tatlong pananaw. Pangsilang pananaw. Ito ay pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang dayuhan para sa kapakinabangan ng kapwa-dayuhan. No? Ibig sabihin, yung ating kasaysayan ang nagkukwento ay isang dayuhan na ang nagbe-benefit ay kapwa nila dayuhan. Pangalawang pananaw o paningin, pangkaming pananaw. Ito ay ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para naman sa kapakinabangan ng dayuhan. Ibig sabihin, Pilipino yung nagkukwento ng ating kasaysayan pero para sa ang nakikinabang ay mga dayuhan. At yung pangatlo ay pantayong pananaw. Ito naman ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para sa kapakinabangan ng kapwa Pilipino sa pamamagitan ng wika at kailangang Pilipino. Okay, so ito yung para sa atin. Ito yung magandang pananaw kasi ang nagsasalaysay ay isang Pilipino at para sa Pilipino, kumbaga para sa kapwa niya Pilipino sa pamamagitan ng wika at kailangang Pilipino. Okay, so narito yung isa pang gawain, tutukuyin mo lamang kung ang sanggunian na tinutukoy ay primarya o sekundarya. So maaari mong balikan yung ating mga aralin, yung ating pinag-usapan ng mga naunang slides at alamin kung ang mga sumusunod ba ay mga primarya o sekundaryang sanggunian. Okay, so para sa ika-4 na araw naman, ito ay punong-puno, hitik na hitik sa mga gawain. Okay. Sa bahagi ito, ang mga mag-aaral ay kinakailangang mag-hashtag book ng kanilang trip o paglalakbay tungkol sa aralin. Isusulat ninyo yung inyong nararamdaman na mga konsepto, ideyang nagmulat at umantig sa mga puso at isip ninyo tungkol sa pag-aaral at pananaw ng kasaysayan. So, iuugnay nyo rin ito sa pang-araw-araw nyong pamumuhay. Okay, so sunod naman ay estasyong madunong. Choo-choo! Okay, brain drain. So, ibig sabihin, may mga estasyon dito. Maglalakbay kayo gamit ang brain drain. Kaya dadaan sa iba't ibang estasyon at inyong itatala ang inyong mga pagbubuod doon sa ating mga pinag-usapan. Para naman sa exit ticket, so ito yung sasagutan ninyo. Bakit mahalagang pag-aralan ng kasaysayan? At pumili kayo ng isang salita o konsepto sa aralin at ipaliwanag ito. Para naman sa ika-11 gawain. Yan. So, lagyan ng X or lagyan ng check kung tama at X naman kung mali ang pahayag. Okay. So, sagutan ito sa inyong sagutang papel o sa inyong kwaderno. Okay, so tingnan kung wasto ba ang inyong naging sagot sa gawain na iyon. So, dito naman para sa susunod na gawain, so mula sa konsepto ng iba't ibang pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan, kayo ay magkukwento ng isang pangyayari sa inyong buhay batay sa iba't ibang klase ng pananaw. Okay, so ano yung karanasan nyo? At paano naman yung ipapaliwanag nyo yung kanina, yung ating tatlong pananaw, pangsilang, pangkaming, at pangtayong pananaw. Okay, so para sa ika-4 na, ay ika-13 gawain. So itatala ninyo yung mga sasabihin, itatala ng mga mag-aral, sasabihin ninyo ang inyong mga kasagutan sa mahalagang tanong bilang paglalahad sa aralin. Okay, so paano daw makakatulong sa iyong pagka-Pilipino ang kaalaman tungkol sa kasaysayan sa bansa? Okay, so nawa ay may natutunan kayo o may napulot kayong kahit papano sa ating aralin tungkol sa pagbibigay kahulugan natin sa kung ano ang ibig sabihin ng kasaysayan at ano ba yung kahalagahan nito at kaugnayan nito sa ating buhay bilang mga Pilipino. So maraming salamat sa
pagsama sa akin sa halos 40 minuto ng ating araling panlipunan. So nawa ay makasama ko kayo ulit sa susunod na aralin natin sa AP 5. So ako si Teacher Aisa. Maraming salamat at paalam!